pagtapak mo ng 30 to 40 years old, dapat alam mo na ang 7 bagay na ituturo ko sa video na ito. Dahil sa panahon ngayon, ang daming tao ang tumatanda pero paurong ang nangyayari. At alam mo kung gaano sila nakakasukang pagmasdan. Mga taong hindi marunong kumilos nang naaayon sa edad nila. Gagaya ka pa ba sa kanila? Always be different. Always aim to be a better person. Dahil kung hindi mo ginagawa yan, inilulubog mo lang ang sarili mo at ang karakter na mayroon ka. Kaya sa video na ito, mayroon akong 7 mahalagang aral na makakatulong sa iyo sa pagtanda mo. Just don't forget to like and subscribe for more quality contents like this. Let's begin. Number 1. Learn negotiations. Sa mundo ng negosasyon, kayang-kaya mong makuha ang kahit na ano sa kahit na sinong tao basta alam mo lang kung paano laruin ang mga baraha mo. Always make the last offer. Kapag naunang nagbitaw ang kaharap mo, alam mo na agad kung saan siya humuhugot at kung hanggang saan ang kaya niyang ibitaw sa iyo. Take nothing personally dahil sa anumang negosasyon, kapag pinersonal mo na ang mga bagay-bagay, diyan ka natalo. Limitahan mo rin ang pagsasalita. Umimik ka lang sa tuwing kinakailangan dahil diyan ka makakakuha ng mas maraming impormasyon sa kaharap mo. Kapag natutunan mo ang tamang formula sa pakikipagnegosasyon, you will get anything from anyone. So learn how to negotiate dahil madalas mo yan magagamit sa pag-abante mo sa buhay. Number 2. Anger management. Sa buhay, hindi mo maiiwasang hindi magalit dahil pipigain at pipigain ng mga tao ang pasensya na mayroon ka. People will trigger you. Kaya kung hindi mo alam kung paano i-manage ang emosyon mo sa tuwing magagalit ka, 2 nakakaawang lugar lang ang patutunguhan mo. Makinig ka. Kailangan mong alamin kung ano ba ang mga bagay na mabilis mag-trigger sa iyo para magalit. Kapag alam mo na yan, aralin mo naman kung paano ka dapat magre-response, kikilos at magsasalita kapag nagagalit ka. Tandaan mo, ang galit mo, lilipas din yan. Ngunit ang mga nasabi at nagawa mo, hindi mo na yan mababawi pa. Learn when and how to fight back. Dahil may mga tao na susubukan talaga kung hanggang saan ka. Kaya dapat alam mo kung kailan mo dapat depensahan ang sarili mo at sa paanong paraan mo ito gagawin. Hindi palaging kailangan maging marahas ka. Minsan, mas masakit pa ang salita kaysa sampigahin ka sa muka. Ngunit ito ang tatandaan mo. Kapag mabilis kang magalit, mamanipulahin ka ng tao para makagawa ng masama. Gagamitin ka nila para pabagsakin ka. Unawain mo yan. Number 3. Calculated withdrawal. Ito ang realidad ng buhay na dapat mong tanggapin kahit masakit. Kahit gaano karami ang kaibigan at kakilala mo sa buhay, pagdating ng araw, mag-isa pa rin tayo sa mundong ito. Yung pakiramdam na marami kang kaibigan, pero bakit parang nag-iisa ka? May partner ka nga, ngunit hindi ka sigurado kung mahal ka ba talaga. Baka kapag wala ka nang maibigay, iwanan ka na rin. May pamilya ka nga, hindi mo naman maramdaman ang suporta at presensya nila. The point is, mahirap humanap ng tao na kukumpleto sa'yo. Madadapa at masasaktan ka ng sobra bago mo pa mahanap ang taong iyon. At ang malala, yung iba, hindi na talaga nila nahahanap ang tao
nakokumpleto sa kanila. Kaya nariyan ang Diyos sa oras na maramdaman mong nag-iisa ka na. People will always leave you, but God will always stay. Number 4. Self-mastery. Habang tumatanda ka, dapat 70% ng energy at oras mo inilalaan mo sa sarili mo. Establish mo muna sarili mo bago ka magdagdag ng responsibilidad sa buhay. Dahil kapag may mga umaasa na sa'yo, mapapabayaan mo na ang sarili mo. Kaya dapat habang tumatanda ka, nag-i-invest ka rin sa sarili mo. Sa appearance mo, kung paano ka manamit, mahalaga yan. Sa mindset mo, kung paano ka mag-isip, yan ang magdidikta ng kinabukasan mo. At sa communication skills mo, dahil yan ang magbibuild ng relationships at iba pang connections na mapapakinabangan mo. Kapag inuna mong palaguin ang sarili mo, wala kang talo dyan. Dahil yan ang investment na walang lugi. Hindi yan mananakaw ng tao sa iyo at mapapakinabangan mo yan hanggang sa pagtanda mo. Number 5. Avoiding drama. Habang tumatanda tayo, nagiging parang mapagod din ang takbo ng buhay. Kaya habang tumatanda ka, piliin mo lang yung mga bagay na paglalaanan mo ng oras at enerhiya mo. Marami tayong iniisip sa buhay. Lahat may kanya-kanyang ganap. Kaya hindi lahat ng drama kailangan mong i-entertain palagi. Madidrain agad ikaw dyan. Irespeto mo naman ang sarili mo at pahalagahan mo ang peace of mind mo. Dahil sa panahon ngayon, ang lulungkot na ng mga tao dahil sa social media at false reality. Kaya napansin mo ba, kaliwat kanan ng mga drama para lang i-entertain ang mga buhay nila. Nariyan ang politics, influencer issue, viral road rage, at kung ano-ano pa. You need to be different. Hindi lahat ng drama kailangan mong sawsawan. Umiwas ka sa mga bagay na magdedrain lang ng energy mo. Kapag ginawa mo yan, habang tumatanda ka ring masaya. Number 6. When to talk. Karamihan ng tao sa panahon ngayon, gustong-gusto nila na nasa kanila ang mikropono. Pakiramdam kasi nila bida sila at mahalaga sila. It feeds their ego. Ngunit kung tutuusin, iilan lang din naman sa kanila ang may pakinabang ang sinasabi. Karamihan nag-iingay lang para sa atensyon. Nakakaawa. Huwag kang gagaya sa ganyan. Makinig ka lang palagi. Dahil kapag ginawa mo yan, malalaman mo kung paano mag-isip ang karamihan ng tao. Kung may mapupulot ka mang aral sa sinasabi nila, kunin mo iyon. Huwag kang gagaya sa kanila na uhaw marinig ng mga tao. Always take time to respond dahil dyan malalaman kung worth it bang i-entertain ang taong iyon o hindi. At gaya ng mga nabanggit ko kanina, ilaan mo lang ang oras at enerhiya mo sa mga bagay na may kabuluhan. Number 7. Learn the human nature. May mga nagtatanong kung saan ko ba kinukuha ang mga itinuturo ko sa channel na ito. Kung sa karanasan ba raw ito nanggagaling o kinopya ko lang sa internet o nabasa sa libro. Ngunit ang katotohanan ay hindi ganoon kalalim ang karanasan ko para pagkunan ng mga aral na ito. Hindi rin ako nangongopya. Sinasalungat pa nga natin yung ibang mga turo ng mga kupal na influencer dito sa Pinas. At isa pa, tamad din ako magbasa ng libro. Biblia pa lang ang binabasa ko. Hindi ko pa rin tapos basahin. Kaya't magtataka ka kung saan nanggagaling ang mga itinuturo ko sa channel na ito. At ang katotohanan ay nakatago sa salitang human nature.
I have learned the human nature through observation. Sa simpleng pag-oobserba, marami kang makukuhang impormasyon na lalampas sa kayang maintindihan ng normal na tao. Hindi ako nagbabasa ng libro. Ginagawa ko kung ano ang nakasulat. Matututo ka bang magluto kung magbabasa ka lang? O papanoorin mo kung paano iyon lutuin? Alam kong nakuha mo na ang punto. Kapag natutunan mo ang human nature, para ka na ring nandaya sa laro ng buhay. At kahit tamad ako magbasa ng libro, ito ang books recommendation ko para sa'yo. Marami kang matututunan dyan, mga bagay na hindi mo pa rin naririnig sa akin. Just don't forget to like and subscribe and always aim to be a better man. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli nating pagkikita.